lesson proper na guys. So, tapos na tayo sa side quest. I hope medyo may matutunan kayo doon. So, integration of, ano tayo? Integration of exponential and logarithm. Equation. Oo. Ano nga yung hindi mo wawalain? Akin pa rin yan. Ayun, kulit. So, ayan, integration of exponential and logarithm equation. Kung nung prelim, dalawang ano lang ginamit natin. So, dalawa lang ulit dito. Okay? So, meron tayong dalawang formula na gagamitin dito. Okay? So, ayan. First is ayan. So, syempre, 'di ba? Kung sa differential natin, kung naalala yung differential nyo guys, 'di ba? Sa differential natin, derivative of dx e raised to x. 'Di ba? Wala namang mangyayari diyan kundi magiging ex dx lang 'yan. So ganun din dito. So lagay ka lang diyan tapos plus c, 'di ba? So next ano tayo? Next, so isa naman, what if naman guys, yung exponent natin yung variable. Okay? So, yung exponent naman natin yung variable. Diba? Nung prelim natin guys, ang variable natin is yung base. Diba? Derivative of u raised to n du. Diba? Ito yung variable natin. What if pag yung exponent naman yung kailangang i-derive? So, dito na papasok ngayon yung isang differential natin, which is find the derivatives of a raised to u. So, a, any constant yan. So, parang yung u na, yung ito, but u, x pala. A is equals to a raised to x over ln a plus c. Ay, mali. Sorry. ax ln a dx. So, yan na yung, di ba, ganyan yung isang equation natin sa differential calculus. So, ngayon, paano natin ngayon solve yung integral naman ng au or ax na tinatawag. Au du. So, para ma-solve natin siya, guys, ang kailangan lang natin gawin is i-divide lang natin tong ln a. Okay? So, divide both sides ng ln a. So, cancel out. Magkaroon siya ng ln a. Technically, i-integrate mo lang yan ng ax dx. So, magiging buburahin lang natin siya. So, while this one is magpa-plus silang tayo. Okay? So, ayun na yun. Magiging magiging a raised to u all over ln a plus c. Okay? So, ito yung dalawang formula na kailangan nating gamitin. Okay? So, nga pala, dagdag ko lang guys. Baka lang hindi nyo alam or anything. Paano ko na lang din. Log of, baka lang kasi lumabas. Okay? Log of b raised to, log of x with the base of b. Yung x raised to n natin, pwede mo siyang gawing n log of xb. So, itong n, ginawa mo siya ngayong coefficient. Okay? Yung exponent na n, exponent siya ng x hindi siya exponent ng buong problem. So, ba't ko siya sinabi? Kasi magkaiba ito. Magkaiba ito is not equal to log of b x n. Ibig sabihin yan, itong buong logarithm function natin, ibig sabihin, yung buong logarithm function natin is naka-raise to n. While this one, yung x lang yung naka-raise to n natin. Titingin-tingin dyan. So, ayan. Ayan yun na. Okay, so magkaiba yun. So, syempre, it works also to ln. So, ln x raised to n is equals to n ln l x. Okay? Or ln
x raised to 2 is equals to 2 ln x. Okay? Nagigets? So, ganun yun ha. Baka lang lumabas dito eh. Di ba? So, para lang sure tayo. Para na-discuss ko siya. Okay, so ngayon, dito na tayo ngayon sa sample problems natin. Okay? Ready na ba kayo for sample problems? Number 1. Find the derivatives of 4 raised to 2x dx. Okay? So, ayan na yung working equation naman natin, guys. So, dahil katulad ng sabi ko, what if pag yung exponent na natin yung variable? So, dito na papasok ngayon itong equation na to. So, gagamitin na natin yung integral formula or yung formula for this integral na AU du is equals to AU over ln A plus C. Okay? So, ayun na siya. So, try na natin. So, as always, guys, paalala ko sa inyo, pagdating ngayon sa midterms, mostly, lalo na sa equation na to, lalo na sa dalawang equation na to, itong 1 and 2 na to, always, first step is substitution. First step is substitution. Okay? Ayan na yun. First step is substitution. Okay? So, as always, always mo isa-substitute is yung exponent natin. So, let u is equals to 2x. And then, du is equals to 2 dx. And dahil sa given problem natin, dx lang yung hinahanap. So, divide both sides. So, now we have du over 2 is equals to dx. Okay? So, yan na yung working equation natin. So, magiging 4 raised to u multiplied by du over 2. And then, magiging 1 half 4u du. And then, magiging 1 half 4u over ln. Wait lang, hindi siya mukhang u. Over ln 4. So, dito A lang yung kukupihin nyo ha. ln A. So, kung ano yung A nyo dito sa given problem, yun lang yun. Plus C. So, ayusin natin. Ang mangyari dyan, final answer natin ay 4. Pinaka siya. Final answer magiging 4 raised to 2x over 2 ln 4 plus C. Okay? So, hindi nyo pwede, nga pala, baka biglang yung gawin. Hindi nyo pwedeng i-cancel out yan, ha? Guys, naintindihan nyo? Hindi nyo pwedeng i-cancel out yung 4 tsaka 2. Kasi, yung 4 natin, guys, meron siyang variable exponent. May exponent pa siya, technically. Parang ang ginawa mo ganito, guys, eh. Parang ang nagganto. 4 cube over 2. Hindi ka mo pwedeng gawin ganyan. Hindi mo siya pwedeng gawing 2 cube. Kasi, magkaiba yung 4 cube. Ilan yung 4 cube natin? 64 yon. 64 yung 4 cube natin over 2. Equals to 32. Magkaiba yon sa 8. Magkaiba yon sa 2 cube. 2 cube natin is 8. Okay? So, hindi magkaibang process yon. So, hindi nyo siya pwedeng gawin. Ha? I hope nagigets nyo. Hindi nyo pwedeng gawin yung ganun. Okay, so next problem tayo. Okay, so bigyan ko kayo ng time. So next problem. Ganong oras tayo? 1:41 na pala. Sige. Last one. Last one. Number 2. Find the integral of e raised to 2x dx. Okay, so ayan. Dahil e naman yan, e yung base natin. So, magkakatalo lang kayo guys kung ano yung base na meron kayo. Okay? Magkakatalo kayo kung constant ba siya na a or e. Technically, constant yung e, pero itong e kasi may certain value yan, 2.71, ganun. Okay? So, ayun, magkaiba siya. Okay? Kasi technically guys,
Okay, explain ko na din sa inyo. Kunwari, i-let natin na E as A. Di ba constant nga yung E? Pakita ko lang sa inyo. Kunwari constant yung E natin, di ba? Sabi sa inyo constant, kunwari constant siya. Gayahin natin yung formula natin. I-let natin yung formula natin na EU is equals to EU. Ibis na EU lang, maglagay tayo ng ln E dito. Plus C. Okay? Kunwari, ganyan yung equation natin. Ano ulit yung ln natin? Anyone who remembers ano yung ln? Guys. Class, ano yung ln natin? 'Di ba? Yung ln natin, pwede mo siyang i-rewrite as log E. So technically, itong ln E natin, pwede mo siyang i-rewrite as log of E with the base of E. Technically, log of E with the base of E is equals to 1 kasi E raised to 1 is equal to E. Okay? So technically, same formula lang siya. Same formula lang to. Same formula lang tong dalawang to, pero hindi mo na need maglagay ng ln E dyan. Kasi technically, ln E is equals to 1. Okay? So, nonsense lang din. Nagsayang ka lang ng tinta. So, dito, kailangan talaga ng ln A dito. Kasi, log of A with the base of E, magkaiba yon. Okay? So, yun yung reason out bakit parang magkahiwalay pa. Ba't magkahiwalay pa yung dalawang formula? Actually, parehas lang siya, pero may special case yung letter E. Special case yung Euler's number na tinatawag. Okay? So, ayan. Solve natin to. Let U, syempre, so ano sabi ko, madalas na lilet U natin is yung exponent. Okay? So, du is equals to 2dx. So, the same lang din, guys. So, final answer. So, the integral of EU du over 2. 1/2 EU. So, ayan siya. Du is equals to 1/2 E raised to 2x plus C. So, ayan na yung final answer natin. Okay? So, ayun lang muna for this session.